Kumusta? O magandang hapon sa ating lahat ng mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. So sa hapong ito, share lang po namin sa inyo ang aming ginagawa mga ka-farmers. So malaking bagay po ito kung ang inyong taniman ay katulad sa akin, dahilig mga ka-farmers. So ayan, simula doon mga ka-farmers, no, naglagay tayo ng irrigation dyan sa gilid ng palayahan para ang tubig galing sa itaas ay hanggang ano lang, no, sa irrigation and then papunta doon. So hindi natin hayaan ang tubig na dito dumaan para yung mga nakalagay nating mga fertilizer, no, at saka ipot ng manok mga ka-farmers, parang hindi maanod sa tubig ulan na bumabaha sa ating taniman. Lagyan natin ng control ang tubig katulad sa aming ginagawa mga ka-farmers. So malaking bagay po ito kasi ang tubig galing sa gilid yan papunta din yung kasi mataas doon, so dumahilig ang tubig din so dito bagsak. Kung hayaan natin mga ka-farmers papunta doon sa baba, so maraming madamage o pwedeng masira kasi ang tubig ay mabuo, so malakas na pagdating doon. So mas maganda na lagyan natin ng control katulad nito. So ang tubig siya mula sa gitna doon bagsak sa kabila, ang dito mga ka-farmers din bagsak, no, din papunta diyan sa damuhan. And then eto, nagbilang naman tayo ng 8 plat. Lagay naman po tayo kasi mataas din banda and then mababa din So yun mga ka-farmers, kasi malapit na po namin itong tataniman. Sa Sabado siguro ang target natin, no? Ang target sa pagtatanim din ayan, no? Yan, andyan si ka-farmers nagpala. So yun po mga ka-farmers, malaking bagay po ito para safe ang ating mga tanim. So ako ang nag-tiller mga ka-farmers, no? Yan. Ganito ang aking ginagawa. So 100 na lang ang kulang dyan para makapag-araro na ako doon sa tataniman po ng talong. So mga ka-farmers, naano na natin ang sakamatis at saka sa bell pepper at chili. Ang sampalaya itong ready na, may mga butas at saka ipot na ng manok at fertilizer, may mga pusti na. So ibig sabihin ready na. And then mga farmers, ito dinadaanan ko isang bisis para ang lupa. So yan, ganito ko ginagawa. Yan, simula doon paakyat papunta din so hanggang Kawayanan pa mga ka-farmers ang isang dulo. So ito ang papalahin nila mga ka-farmers na iharang para ang tubig dyan hindi na dumiritso doon, kundi doon na dyan dumaan. So yun po ang ating technique o diskarte. Tapos yung makina natin mga ka-farmers, kita nyo naandar pa. So yan mga ka-farmers, inano na natin, pinapahinga lang natin saglit. Ginagawa. So yung nadaanan sa ating tiller, yun po ang ating papalahin kasi malambot na po kasi siya mga ka-farmers, no? Sobrang lambot niya. So ipala natin, iharang sa tubig para ang tubig hindi masyadong bumuo o lumakas para dyan. So parang safety ang ating mga tanim. Gawin natin to sa ating mga taniman kung maluwang o malalaki o malawak. And then dito banda mga ka-farmers, kasi alam nyo malakas ang tubig galing din pag umulan simula doon sa taas papunta doon, napakalakas. So ito yung gilid na ito, lagyan namin to ng irrigation o kanal, no? So lagyan namin papunta doon mga ka-farmers. Balak natin simula dyan siguro, dyan palagyan natin papunta diretsuhan, no? Para ang tubig ay hindi makasira sa ating mga pananim. Kaya nga kung ang inyong taniman ay ganito ang plastada, no, gawa natin ng paraan mga ka-farmers para masif ang ating mga tanim. Kasi alam naman po natin na ang mga funla natin na mga ampalaya ay napakamahal, no? So ingatan natin mga kapwa ko ka-farmers, parang maproteksyonan natin sila sa tubig, no, na
dala sa malakas na ulan. Okay, so kita nyo. So ngayon dadaanan ko naman po to ulit mga ka-farmers, parang isang bisis na lang kasi kabila na susunod, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parang dito banda mga ka-farmers. Oh, ito ang pinakagitna, so ito na lang siguro ang pinakalas, no? Ito, so lumipat ako din so papuntang dulo, ito na lang siguro ang last. Kasi ang tubig galing sa taas, malakas papunta din sa baba. Kaya para safe ang ating tanim, yan, gawa natin ng paraan. Okay, so yun lang po siguro, no, mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers, ang mai-share o maibahagi ko sa inyo sa hapong ito. Sana po ay hindi po kayong magsawang manood, no, sa ating mga video. So malaking bagay po ito sa mga baguhan at wala pang alam sa pagpa-farming. So yun po mga ka-farmers, makakatulong to sa inyo kung paano gumagawa ng paraan para safe ang ating mga pananim na ampalaya. Okay, so bago tayo magtapos mga kapwa ko ka-farmers, no, sa ating kwentuhan sa hapong ito, mega love shout out, no, sa lahat kong mga subscriber, sa lahat kong mga viewers, share at commentator. So sa inyong lahat at sa inyong walang sawang pagsuporta, maraming salamat po mga kapwa ko ka-farmers. Kung hindi po ang inyong tulong sa akin o suporta, hindi ko po maabot ang 16,360 kapin subscriber sa ating YouTube. So sa inyong walang sawang pagsuporta, naabot natin yon mga ka-farmers. So maraming salamat po, no, na patuloy niyo po akong sinusuportaran. So sa mga ampalaya farmer, ito ang ating gagawin kung papasokin mo ang ampalaya farming. So ang ating ginagawa ay nagbasal. Una, nagbutas tayo sa lalim ng mga 6 to 8 inches, naglagay ng fertilizer bago ang ipot ng manok. And then sa ating pagtatanim dito, tatakpan na lang po natin ito ng lupa sa mga kapal na 2 inches. Then doon na natin itatanim ang ating punlang ampalaya. So yun po, no, mga ka-farmers. And then 3 days after transplant, pwede na tayong magdilig ng fertilizer. So ang panggandang fertilizer sa 3 days after transplant mga ka-farmers, yung tira nating hinahalong mga fertilizer. Ano po sila? Unique 16, Mega Multiplant Vitamin, Dupus at saka Wokusim Granule. So ang Unique 16 natin mga ka-farmers, yun po ang ating synthetic, no, na fertilizer. And then ang ating Dupus, yun po ang ating organic. Pagkain po siya sa lupa, para ang lupa na ang bahala sa ating mga pananim. Ang Wokusim naman, benepisyo nga makuha sa ating bagong tanim na ampalaya, paramihin ang ugat at saka padamihin ang patibayan ang kanyang puno. And then si Mega naman mga ka-farmers, pang alis asim po siya sa lupa, yun po ang benepisyong makuha. Then tapos tulungan ang ating mga pananim sa pagkuha ng mga available na nutrients na inabot natin sa ating pagfooting o sa ipot ng manok. Kung anong mga nutrients available sa lupa o ano pa sa mga fertilizer, sa mga organic o ano pa yan organic, tulong yon ang trabaho niya. And then ang alis asim sa lupa po siya. Kung ang lupa natin nagka-acidic na, ibig sabihin mga ka-farmers, pag maglagay tayo ng fertilizer, and then diretso mapakinabangan sa ating tanim dahil acidic na, sa tulong po mga ka-farmers ng Mega Multiplant Vitamin o Mega Grande, tulungan ang ating tanim, parang madali lang po niyang makain ang ano po ating mga available na nutrients sa mga fertilizer natin nabot. Okay, so yun na po siguro mga ka-farmers. At babalikan ko muna ito ang aking trabaho para matapos na to, para doon na po ako mga ka-farmers mag araro, kasi ang damo hanggang tuhod na, oh. Nako, napakakapal pa mga ka-farmers. So diyan sa banda hindi pa natin naararo kasi ang nabuksan natin mga ka-farmers ay nasa 6 hectares pa kapin, and then may sa kabila, so malawak na po ito. So ang gulay natin kasama sa kabilang area natin parang 10 na kapin, no, kung sa kalamansi, kasama pa sa kalamansi mga 12 na. And then pag masapasama natin itong mga ka-farmers, sobrang luwang na, abot na siguro, no, sa mga 11.8 praxis and up, mga 80 na siguro hectares lahat, no, ganyan na kaluwang.
Okay, so yun lang po mga kapwa ko ka-farmers. Maraming salamat po mga subscriber, viewer, at commentator. So sana nga patuloy po kayo magsubaybay no sa ating munting YouTube channel. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye and God bless. Happy watching.